Optional retirement, hindi mandatory. Yun lang point ko. Tanggalin yung optional, yung mandatory requirement. Mandatory age requirement. Pwede kang magtrabaho kung sa tingin mo gusto ko na magbakasyon. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Matagal ko na pong nire-request sa inyo na tanggalin na yung 65 years old na mandatory retirement both in government and public sector. Para hindi ho tayo manglimos. Biro mo pagdating mo ng 65 kaya mo pa ba't ka pa pare-retirein dahil lang sa batas tayo lang yata sigurong bansa na may ganun ha? Bakit? Ang sabi ko dyan, ito discriminatory. Kasi dinidiscriminate mo isang tao kahit na capable pa siya at 65 dahil sa edad niya. Dapat pagsulong natin yan. Para hindi na tayo manglimos ng 1,000 na yan. Kasi kung tuloy-tuloy yung trabaho mo, magbibigay ka pa rin ng, ng tax siguro sa gobyerno, nakakatulong ka pa hanggat huling hininga mo. Opo naman. Diba? Meron tayong House Bill dyan, elderly employment. As long as yung elderly employment hindi masyadong defined kasi sinasabi lang doon sige pwede kang mag-employ pero sige tagawalis ka lang. Diba, yung menial jobs parang binibigay sa mga matatanda. Sige, employed ka, retired ka na, isa kang sabihin natin na executive o educator, nag-retire ka, pero gusto po magtrabaho, hindi ka na pwede educator. Yun ang sinasabi ng batas na yan. Correct me if I'm wrong. Sinasabi nga, pwede ka pa mag-employ, pero ito yung job mo, magwalis ka. No po, kung yung sinasabi niyo ba executive, mga clerical na kaya pang yung mental capability po ng isang senior ay magagamit pa. Yun po yung laman ng ating batas. So, pwede pagpatuloy nila yung current status nila in the company? Opo. Ha? Yun po pwede. Yun. Pwede pa silang magturo or kung ano man ng current job nila. Pwede pa silang maging manager or presidente. That should not be a reason for cause of retirement. Tanggalin ka kasi nga 65 years old ka na. As long as they are fit to work po. Nasa na ho na yung batas na yan? Nakapasa na po sa aking Committee on Senior Citizens. Nasa Ways and Means na po. Ways and Means. Pero na-research na ho ba natin yan? Paano ba? Gumawa ho na tayo ng background research tungkol dyan. Kung ano ho yung impact pag patuloy ho natin yung mga senior citizens sa current trabaho nila. Meron naman tayo pag-aaral po ron. Kaya nga lang, alam nyo naman, pagka ang ating mga kumpanya, pagka may edad ka na, para makabawas ng gastos, talagang for resignation kung minsan. Ngayon, depende na lamang po. It should be made an optional retirement, hindi mandatory. Yun lang point ko. Tanggalin yung optional, yung mandatory requirement. Mandatory age requirement. Pwede kang magtrabaho kung sa tingin mo gusto ko na magbakasyon at 65 years. And you get all the benefits of a retired person. Pero pagsabihin sa'yo na, teka, dapat umalis ka na kasi 65 ka, that is discriminatory and it's against the very essence ng ating Constitution. Kasi sinasabi natin walang discrimination ng batas against women, against children, Ngayon, tayo mismo nagdi-discriminate sa ating mga may edad. Na alam naman natin, majority niyan, pagtungtong ng 60 years old, marunong pa malalakas pa yan. Malakas pa po talaga, kaya-kaya pa.
Yung po, yung ano. Kaya pag-aaralan natin yung inyong sinasabi. Hindi pa naman nakakapasa sa Kongreso. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!